sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang Daily Devotion para sa ngayong August 21. And for today, we are going to talk about it is dangerous to abuse God's patience. So wag daw po nating abusuhin yung patience ng Panginoon. Now, we all know that God is all-powerful, all-knowing. And God is someone that has full of love. No? Marami siyang pagmamahal para sa atin. Marami siyang pag-unawa. Dahil siya tunay na nakakaalam ng lahat ng bagay. No? So, He really has this incredible ability. No? And he is also holy, no? Kumbaga, marami talaga siyang kayang i-tolerate. Dahil alam niyang lahat, makapangyarihan siya, no? And He does so much for us even though we are undeserving of it. We are undeserving of God's love. Aminin po natin yon. Tayo po'y tunay na makasalanan. Napakarami nating sinful thoughts, no? Kahit sa thoughts man lang, hindi na yung actions, napakarami na, no? Eh kung i-add pa natin yung mga kasalanan natin, yung mga decisions natin, talagang nagpa-pile up na ginagawa tayong undeserving of God's love. Pero kahit na ganun yung fact, minahal niya pa rin tayo. He still gave His only begotten Son para maligtas tayo, for us to have this salvation. So we shouldn't test His patience. No? Makikita po natin ito sa Habakkuk chapter 1 verse 12 to 13. Sinabi ni Habakkuk, O Panginoon, kayo ay Diyos mula pa noon. Kayo ang aking Diyos, ang banal na Diyos na walang kamatayan. O Panginoon, ang bato ng kanlungan, pinili niyo ang mga taga-Babylonia para magparusa sa amin. Dahil banal kayo, hindi niyo matitiis na tignan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit niyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babylonia na gawin ito sa amin? Bakit niyo hinahayaan pagmalupitan ang mga taong hindi gaanong masama kung ihahambing sa kanila? So, ito po yung no? Kumbaga plead ni Habakkuk sa Panginoon dahil nga maraming mga makakasalanan sa Babylonia. Ngunit yun yung ginamit na instrumento ng Diyos upang parusahan din sila, no? So he is very puzzled kung bakit ganun nga ba. Ang matututunan po natin dito, unang-una, God does not tolerate evil. In the first place, kaya po sila pinaparusahan dahil kinakailangan nila yung pagdaanan upang sila ay matuto. Kasi nga, marami silang ginawang masama. Sila mismo, mga Israelita, no? Talagang inabuso nila yung patience ni God. So He did not tolerate that disobedience that they practiced. Ang ginawa niya, pinarusahan niya sila gamit yung mga taga-Babylonia. Pero that doesn't mean na unfair si God kasi totally just ang ating Panginoon. Yung punishment kasi ng mga taga-Babylonia, iba yun. No? And minsan talaga, God punishes evil with evil. So dahil nga po, napunta na sa evil yung mga ginagawa ng mga taga-Israelita, tinapat sila sa mga taga-Babylonia na nagkasala din, na evil din in nature, no? So nagharap yung dalawa and ginamit na instrumento ng Panginoon yung Babylonia upang maparealize sa mga taga-Israelita yung ginawa nilang kamalian sa Panginoon, no? Pero kahit na sabihin natin gumagamit yung Panginoon ng evil to fight against evil at pinapunish ng Panginoon yung mga masasama gamit din ng masama, He, at the end of the day, His goal is to defeat the entirety of evil. Lahat, wala siyang titira. God has already ordained the defeat of evil. Kumbaga, naplano na niya yun. Naplano niya na yun. It is already in motion. Wala siyang papalagpasin. Kasi nga, God does not tolerate evil. Kahit anong evil ba yan? Kahit anong evil pa yan. Kahit sa taga-Babylon, kaya taga-Israelita, iba't iba pang mga grupo ng tao na nagkasala. Lahat po yan. There will come a time that the evil within them will be defeated, no? Kasi God has ordained so. So, paano nga ba natin to makakamit? O kaya, paano tayo makakatulong sa pag-defeat ng evil, no? Unang-una, you yourself should not tolerate evil. Kapag may nakikita kang taong gumagawa ng masama, kapag nakikita mo yung isang bagay na nakakasama sa ibang tao, do your best to stop that thing. Do your best to stop that someone. And kung ikaw mismo yung gumagawa ng evil thing, it's time to seek help from God. For Him to change you. To shape you into this person that exudes God's will. Hindi yung evil. No? Do not tolerate evil. Pangalawa, do not abuse God's patience. I am a firm believer. Base na rin sa sarili kong experience, no? In the 18 years I have of my life,
very patient ang ating Panginoon. Napakarami kong ginawang kasalanan na sa normal na tao, iisipin nila na bakit pa to bibigyan ng chance. Pero yung Panginoon, napakarami niyang binibigay na chance sa akin. And He still continues to do so. But that doesn't mean that I should abuse His patience. I am continuously striving to be a better person, to be a better believer, to be a person that glorifies God, to be a person that can and will be a living testament to God's greatness, no? So pangatlo and lastly po, do not wait for God's discipline. Kasi there will come a time na kapag sumobra na yung ginagawa mo, kumbaga napagdesisyonan ng Panginoon na it's time to no longer be patient with you, mararamdaman mo yung hagupit. Yung hagupit na yon, it's not there to harm you, no? Although it might, its actual purpose is to discipline you, is to mold you into someone better, is to shape you to be someone that glorifies God, for you to grow. Talagang andyan yung Panginoon para sa'yo. Na kahit nawala na siya ng patience, or kahit napagdesisyonan na niya ng kinakailangan mong maramdaman yung consequences ng actions mo, yung consequences na yon, although masasaktan ka, its end goal is still to glorify you, or to glorify God, no? To improve you, to shape you into someone that is successful, that will thrive. Kasi kung wala yung discipline ng Panginoon, you will just be in this line of evil. Kumbaga magiging evil ka throughout your life. That's not something that you should do, no? It's not something that you should want. You should want to be good. You should want to not tolerate evil. Kasi yung evil, it's only temporary. Pero yung goal ng Panginoon, for you to live an everlasting life. So yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.